Importante po yung feeding stage mga kasabong. Pero ito mga kasabong, pag nakita po natin na siya po ay hindi po umuubos ng patuka, okay lang po yan mga kasabong. Alisin lang po natin yung mga natira po niyang patuka, ayahan niya po natin siyang masabik sa patuka. Hello, what's up mga kasabong? Ayun, welcome to our Sabong Pinas YouTube channel. Magandang araw sa ating mga kasabong. Nandito ka na naman. Nandito tayo ngayon sa episode 24 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Pakataas ng energy ko ngayon. Malakas ba yung putok ng bunganga mo? Energetic ako mag-vlog. Ewan kung bakit. So yung mga kasabong, maraming salamat siyempre sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat ng mga patuloy na nakikinig sa aking mga advices, sa mga sineshare ko dito sa ating YouTube channel. At huwag kayong mag-alala mga kasabong, patuloy ko sisipagan, patuloy kong ano nga ulit, nawala ako sa ano Payakan, no? Yeah, patuloy kong pagbubutihin, patuloy kong sisipagan yung pag-upload ng video mga kasabong dahil mahal na mahal ko po kayo. Usapan yan, ha? So yun mga kasabong, dadako na tayo sa ating shoutout. So yun mga kasabong, sina-shoutout ko si Jik Karandang Talahiban Primero Chapter San Juan at ang Alcobar Chapter ng Saudi. Yan mga kasabong, salute sa mga brads at sis dyan, mga Tao Gamma Phi. At ito syempre kay Ruel Neri and Loisa Herbas, and advance congrats sa inyo in advance, tapos best wishes sa inyong dalawa. Magsama kayo ng magandang pagsasamahan habang buhay, habang panahon. Magbait-bait kita, kilala kita. At saka kay JOV Game Farm, Justin Allen Arimado. At syempre mga kasabong, ito special special shoutout to. Mga kasabong, wala rin lang kayong ginagawa dyan sa bahay nyo, ha? Ito, panoorin nyo rin ang Alae Motovlog ni Allen Latido. Si Allen Latido, member din po yan ng El Gama Penumbra, na nagbablog din po siya ng mga about sa motor. Yan, kaya nga po Alae dahil sa Batangas, tapos Motovlog. Mga kasabong, hindi lang po mga motor yung kanyang sinishare. Nagsishare din po yan ng kalulukuhan. Pambihira ka naman. Kabulastugan. Hindi mga kasabong, masaya din yung channel niya. Masaya din yan, matututo rin kayo ng mga pambababae, mga kung ano. Nakawa yung bete. Joke lang mga kasabong. Pero, try to visit try to visit yung kanyang yung kanyang channel mga kasabong. Ayan, makikita nyo naman yung link ng description sa video na to. So yun mga kasabong, bisitahin nyo rin yun, Alae Motovlog. So yun kapatid, maganda yung pagkaka-shoutout ko sa'yo, palibasa 5 beses ko nakakalimutan yung pagkaka-shoutout sa'yo. Ano yun? Para kayong nasa madyong may senyasan kayo, So yun mga kasabong, dadako na tayo. Ang dami kong chinichika, ang dami kong kinukuda, ang daming nagpo-forward ng Uy, tumigil ka dyan, huwag mong busitin ang araw ko. para makapunta na tayo sa main topic. So yun mga kasabong, ito na, pupunta na tayo sa main topic natin, tapusin mo tong vlog na to, makakatulong to sa'yo. So yun mga kasabong, ang tatalakayin natin ngayon is all about hardening mga kasabong. Ano nga ba yung kahalagahan ng hardening sa ating buhay pagmamanok? Mga kasabong, kailangan nating malaman dahil ito ay dito nag-uumpisa yung pagbibinata ng ating mga stags. Ito mga kasabong, kung paano natin uumpisahan, tatalakayin natin mula sa umpisa hanggang sa matali natin. So kailangan mong tapusin yung video na to para madagdagan yung kaalaman mo, hindi lang yung kaalaman ko. So paano, start na tayo mga kasabong. So yun mga kasabong, ang hardening stage na nangyayari po sa amin dito sa AG Pichong Game Farm, 5 months po mga kasabong. Pero 4.5 months mga kasabong, 4.5 months nilalagyan na po namin ng short cord dito sa kanang bahagi ng paa nila para habang nasa ranging po sila is masanay na po sila na may nakatali po sa kanilang kanang bahagi. After ng 2 weeks na meron na sila, nasanay na sila na merong short cord dito sa kanang bahagi nga sinasabi ko mga kasabong. Pag 5 months na sila, gabi mga kasabong, kinukuha po namin yan at nilalagay po namin yan sa 3x3. Kaya mga kasabong, kung mapapansin nyo, meron ako ditong 3x3 scratch pen, naka-scratch pen po sila mga kasabong. Ito po ang kahalagahan, babait po sila.
Pagka babait po sila dyan, tapos masasanay na po silang tumuka doon sa clay pot, mga kasabong, doon sa patukuhan po natin. Dahil iba po, mag-iiba yung ano niyan yung environment nila, mga kasabong, hindi na sila mag-aasama tutuka, paghihiwa-hiwalay na. Diyan na mag-i-start yung kanilang mentally development. So yung mga kasabong, kaya din nilalagay natin, at nilalagay nila, at nilalagay naming lahat, ang hardening sa 3x3, mga kasabong, dahil hindi natin pwedeng itali yan agad-agad dahil sanay silang maglilipad, sanay silang magtatakbo. Pag sila ay napilay, mga kasabong, kahit naman tayo mga tao, pag nag-basketball, masukluan tayo, takot na tayo sumundot. So ganun din yung mentality nila, hindi nila ipapalo na sagad dyan kasi iniisip nila baka mapilay ulit sila. Mga kasabong, mahirap pagka napilay po yung ating mga stags dahil mga kasabong, magiging malaking epekto yan sa paglaki nila. So yun, mga kasabong, talakayin muna natin yung stress stage nila. Kaya kung sinabi, mga kasabong, na ibinahagi yung aming style, ang aming technique, na gabi namin kinukuha, mga kasabong, dahil pag yan hinuli mo ng umaga, tanghali, or nagtatakbuhan pa sila, stress sila. And besides, pati yung mga huli, stress din. Di, mga kasabong, totoo yun. Kinukuha namin gabi para smooth lang. Para pagkakuha namin sa kanila, ilalagay na namin sila dito sa 3x3, dito sila matutulog, pag gising nila, nandito na sila. So yun, mga kasabong, kaya sa umaga, papatukain na namin yan sa clay pot, mga kasabong, at pag nasanay na sila na tumutuka doon sa clay pot na yan, na sasanay na sila na yung kanilang environment is doon na lang, ayun, doon na namin papasukan na inilalagyan namin ng inahin. So yun, mga kasabong, bakit inahin? Dahil, mga kasabong, doon na mag-i-start yung magde-develop yung kanilang physically and mentally development, mga kasabong. Ibig sabihin, yung pagbibinata nila, dyan na mag-i-start. Kahit naman tayo, mga kasabong, digay pag ikaw naman ay nakahalik, sa dyan, akala mo naman ikay lalaking tunay. Huwag nyo intindihin yan. Menopause na yan. Ganun din, mga kasabong, sila. Yan, mga kasabong, kaya po inahin. Yung hen, yung binibigyan natin, hindi po pulit, mga kasabong, dahil pag pulit po yung nilagay mo dyan, may tendency po na hindi po magpapababayan, may stress po siya. So yung mga kasabong, importante din po na successful yung kanyang unang pagkasta. Dahil, mga kasabong, pagka po sila ay naghabulan, may stress po yung stag natin. Yan, tulad yan. Ayun, mga kasabong, oh, di ba? Successful yung kanyang mayabang na mayabang ang dating niya. So yun, mga kasabong, kahit naman tayo, mga kasabong, pagka yung ating bobo chicken medyo mailap, masakit sa puson. Bastos ka, sasampalin kita. Di ba, mga kasabong? May stress tayo. Hindi makukumpleto yung binata natin. Wala tayong may pagyayabang sa tropa natin. Nadali ko yan. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Di ba, kasabong, sinasamahan ko lang po ng joke para medyo mas maintindihan natin at interesting panoodin yung ating video. So yun, mga kasabong, tuloy natin. So yun, mga kasabong, feeding stage naman po tayo. Hindi po ibig sabihin na nakalagay na po sa 3x3 is automatically papalitan na po natin ng patuka na kung saan yung pinapatuka natin sa ating mga naka-cord. Hindi po, mga kasabong, gawin po natin na step by step yung kanilang pag-stress. Mga kasabong, stress po sila na nabago po yung environment nila. So 1 week, mga kasabong, yun pa rin po. Kung ano yung anong ginagamit natin patuka sa nasa range po natin, 1 week, siya rin po ang ibibigay natin na patuka sa first week ng ating pag-hardening, mga kasabong. Tapos, second week po, hindi po natin agad papalitan. Second week, hahatiin po natin yan. Kung ano po yung dami ng nasa pang-cord po natin at ano po yung dami po ng nasa pang-range po natin, hahatiin po natin yan, mga kasabong. Hindi ko na po i-elaborate kung gaano kadami, mga kasabong, dahil tansyahin po natin yung dami ng kung ano po yung dami ng nasa cord at anong dami ng nasa range. Pagsamahin po natin para hindi po biglang-bigla yung pagpapalit ng ating tinutukan, ng ating stags. Importante po yung feeding stage, mga kasabong. Pero ito, mga kasabong, pag nakita po natin na siya po ay hindi po umuubos ng patuka, okay lang po yan, mga kasabong. Alisin lang po natin yung mga natira po niyang patuka, ayahan niya po natin siyang masabik sa patuka. So on, mga kasabong, darating yung time talaga, 1 week ago, 2 weeks ago, magbabago po yan, mapapalitan po yan, at mauubos na po yung, mga kasabong, hanggang sa dumating yung time na aalisin na po natin yung pambatang patuka. Yun na po, magiging normally na yung nasa pang-cord na po, yung tutukay niya, mga kasabong, mauubos niya po yan dahil ginagawa po natin is step by step yung ating pagpapalit ng
patoka. So yun mga kasabong, natalakay na natin yung pagbabahagi namin ng about dun sa pag-hardening mga kasabong. So ito, mas maganda, 14 to 21 days nandito sila. Nandiyan lang sila, paano lang. Pero pinagdikit-dikit ko lang mga kasabong mas maganda po talaga, medyo magkakalayo sila. Mas magaganda po talaga na medyo magkakalayo sila para masabik po sila sa isa't isa, yumabang po sila at doon na po lumabas yung pagiging masculine nila, tumapang po talaga sila. So yun mga kasabong, after 14 to 21 days, siguro naman po mabait na yan, hindi na po sila masyadong lilipad pag tinali po natin. So yun mga kasabong, itatry po natin itali kung hindi na po siya masyadong malikot. So yun mga kasabong, sasabihin ko lang din po sa inyo na hindi po kami hapon nagtatali kapag itatali na po namin. Mas maganda po talaga sa gabi. Pinakita ko lang po ngayon kasi siyempre pagkagabi po hindi po tayo magkakakitaan. So mga kasabong, bakit po gabi? Kasi mga kasabong, pagkagabi po tayo nagtali, ihahapon na lang po natin siya. Bibitawan na lang po natin siya dito sa hapunan para po hindi po siya maghanap ng mas mataas na hahapunan. Mga kasabong, yun po yung ibig sabihin kung bakit po gabi namin itinatali. So yung mga kasabong, pagka po kasi hindi natin ginawa yung in-explain ko po kanina mga kasabong, pag binitawan mo po yung ganyan, maghahanap po siya ng mga kasama, ng hahapunan, ng kung saan pupunta po siya at dun po dadating yung part na siya po ay mapipilay. Mga kasabong, napaka-importante po ng hardening stage. Mga kasabong, kaya po hindi tayo pwedeng basta gumawa ng iisipin natin, bakit naman yung ginagawa ko dati, pagkakuha ko ganyan, okay lang sa ganyan. Akala po natin, okay lang yon. Gawin po natin yung procedure, gawin po natin yung tamang procedure. Kung may kulang man po sa aking hardening method, mga kasabong, darating ang panahon, marami pa tayo matututunan. Pero at least, di ba mga kasabong, meron po ako sa inyo na ibahagi na part ng pag-hardening stage po natin mga kasabong. So yun mga kasabong, nakapagbahagi na naman po ako sa inyo ng mga kaunting kaalaman. Mga kasabong, ito mga kaunting kaalaman na po ito is importante po ito sa ating buhay pagmamanok mga kasabong. Kaya kung tayo po ay napapanood po natin itong Sabong Pinas, sundin po natin at hindi po, wala pong mawawala dyan mga kasabong. Ito po sa ikagaganda at ikauunlad ng ating buhay pagmamanok mga kasabong. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at kita-kits sa next episode ng ating Sabong Pinas. Shout out sa puti ni sa puti ni JR Alvarez yan. Matitindi ang mga whites na yan, mga AA whites kung tawagin. Woo, let's go!